Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, malugod po namin kayong tinatanggap sa pagbubukas ng ating Sangguniang Panglungsod Civic Heritage Exhibition. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng City Council of Manila na may temang Sangguniang Panglungsod ng Maynila, paglingon sa nakaraan, inspirasyon sa kinabukasan. Ngayong umaga, sama-sama nating bibigyang pugay ang mayamang kasaysayan ng ating konseho. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang pagulita sa ating kasaysayan, kundi pagpupugay rin sa mga taong naglatag ng matibay na pundasyon sa ating institusyon at sa mga patuloy na naglilingkod para sa kapakanan ng ating lungsod. Bilang pasimula, inaanyayahan lahat ng payo para sa pag-aawit ng lupang Manila. Hindi po tayong nakatayo para sa ating panalangin na papunuan sa atin ng ating punong mayorya, galang-galang Raimundo Yupanco. Abang makapangyarihan, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan at sa kabiyayang ipinagkaloob mo sa aming upang sama-sama namin gunitain ang ika-125 anibersaryo ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila. Sa aming paglingon sa mayamang kasaysayan ng institusyon ito, naway maging inspirasyon sa amin ang mga aral at pamana upang higit naming mapaglingkuran ang lungsod ng Maynila na may katapatan, dangal at malasakit. Basbasan mo po ang aming pagdiriwang ina ito at naway maging makabuluhan ang bawat sandali at lalo pang patatagin ang aming pagkakaisa, pagtutulungan at iisang layunin para sa ikabubuti ng aming minamahal na lungsod ng Maynila. Patuloy mo pong gabayan ang mga pinuno, si Mayor Isko Moreno Magoso, Vice Mayor Chia Chensa, mga konsehal, mga kawani, at ang bawat isa sa amin, pagkalooban mo kami ng karunungan, integridad, at lakas ng loob upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ng tapat at may pagmamahal sa kapwa. Ang lahat na ito ay aming idinadalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Awitin natin ang awit ng Maynila. Sang
Muli, isang magandang umaga sa ating lahat at welcome po dito sa celebration ng 125th anniversary ng City Council of Manila. Upang iatid ang kanyang mensahe ng pagbubukas, malugod po nating tinatawagan ang ating mahal na pangalawang punong lungsod at presiding officer, ang kagalang-galang Angela Ley G. Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating magaling na alkalde na si Yormes Co. Moreno Dumagoso, sa ating mga konsehal na narito, sa lahat ng mga empleyado ng Sanggunian at sa lahat ng mga bisita na narito ngayon. Happy 125th founding anniversary po sa Manila City Council. Alam nyo, I would like to express my gratitude to the team that made it possible na magkaroon ng exhibit ngayon dahil alam ko talagang hinanap nila ang lahat ng mga ito mula sa iba't ibang mga lugar at sulok at iba't ibang mga library para lang maipakita sa inyo. But today is very monumental for the 13th City Council dahil ipapakita natin kung saan tayo nagmula. And on my end, kagaya na sinabi kanina ni Father Nolan, para sa mga hindi nagpunta sa misa kanina, pero sinabi nga ni Father Nolan na we always have to make sure that we live like it's our last. Because we are only here actually to be used to make a difference. Because 150 years from now, wala na tayo dito. 125 years from now, iba na ang makikita dito at mga ginawa na natin ay papakita dito ng mga susunod na henerasyon na magiging leaders natin. So on my end, as your presiding officer, as the Vice Mayor of our Mayor, my only request is that we leave a legacy, that we make sure that the 13th City Council proves to be one of the best city councils that Manila will ever have. Let's make sure that we focus over quality, over quantity, and we make sure that tayo ang maging boses ng ating mga distrito na naririnig natin sa ating pag-ikot sa Maynila. Anyway, I'm here, as usual, to present a very special person to the City of Manila. Pero today, I'd like to see him as the Vice Mayor of the 7th City Council. Fourth ba? 7th, dahil ang aking ama ay ang second City Council. So, siya ang naging Vice Mayor Presiding Officer ng 7th City Council. And to be honest, nung time na siya ay isang vice-alcalde, pinanonood ko ang kanyang mga ginawa bilang isang Presiding Officer. At sa totoo lang, ang mga ginawa niya, aking inspirasyon sa aking ginagawa ngayon dito sa 13th City Council. Dahil ang maraming mga ginawa niyang mga batas, hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin ng mga Manilenyo. Kaya without further ado, I would like to give this mic to the man that the 13th City Council follows, ang ating ama ng lungsod ng Maynila, ang sinusundan ng legislative branch ng gobyerno ngayon dito, ang ating napakaminamahal na si Yormes Co. Moreno Dumagoso. Thank you, okay lahat. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. Isang makulimlim at malamig na umaga sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, at ang ating Majority Floor Leader Mon, at sa lahat ng konseho, sa mga staff, mga staff ng konseho ng Maynila. Good morning. Today we celebrate the anniversary wherein para lang sa kaalaman ng lahat, bago natatag ang gobyerno o hekutibo ng lungsod ng Maynila, na itatag muna ang Konseho Municipal. Nauna siya a week, at least 1 week or 2 weeks. Yun yung kabildo, kung makikita nyo sa Intramuros, at yung kung nasaan ang National Treasury Office. That same building where the City of Manila was established, but the City Council of Manila, or the Consejo Municipal, was first established to create, and so on and so forth. So that's why I'm happy and proud to be part of the prestigious Manila City Council. The Vice Mayor is correct.
history will judge us on whatever legislation that we have passed or productions, fruitful legislation for our people. Uhusgahan tayo, pero masyado matagal yung KG, 150 years. 50 years lang, todas na tayo lahat dito. Unless you're 5 years old. But the next generation will remember us on what we have done as public sector. Now, it is all up to you and you alone to create such, legislation na napakalagang kapaki-pakinabang sa taong bayan na maaaring ilang henerasyon na ay magagamit pa ng mga susunod na leader ng ating lungsod. But for the meantime, while we are here, the present situation, we must continue to excel in our field of undertaking. And I do believe that your Vice Mayor is able to preside over the session. At dahil dyan, kapag nag-uugnayan ang legislatura at executive, ay mas magiging produktibo ang lahat. Given na yan across, and it's a matter of, it's a universal rule across the globe kapag laging may tamang ugnayan. In fact, I've been in this building for almost now, magtatatlong dekada na. I started in the City Council at the age of 20. And those legislation that we have passed, still, hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao. Police allowance, teachers allowance, other national government employees allowance, PLM allowance, UDM allowance para sa mga scholar, K-12, PWD minors, PWD adult, at ang pinakamamahal ko, mga senior citizen. Gusto ko lang ipaalala na iyon ay mga bagay na pinangarap ko, ngunit kailangan ipasa sa Konseho ng Maynila. It was approved, some of it under my watch as Vice Mayor. And it was approved, now being implemented. O ilang mayor na ang dumadaan. Maraming mayor na ang dumaan. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin napapakinabangan ng mamamayan. These are the type of legislation that will outlast or outlive us. Kaya sa ating mga batang pusihan, na pwede pag-isipan yung mahigit, always bear in mind, as a former members of the City Council and as a former presiding officer, every opinion has great value. Sabi nga namin ng araw, kahit ako'y high school finish lang, pag nagde-debate kami sa Konseho ng Maynila, pag naiinis na sa akin yung abogadong kadibate ko at yung professional na kadibate ko, sabi ko lagi sa kanya, lalo na yung may mga masasama akong, o hindi masasama, masasakit na karanasan bilang member ng City Council sa pagmamaliit sa aking kaalaman dahil ako'y hindi nakapag-aral. Ngunit pinilit kong maging mabuti, tugdin ang tungkulin ko sa mamamayan sa Tondo bilang isang mambabatas o lokal na mambabatas. But pag napili ko na sila, your opinion is as good as mine. Maaaring na
may sarili kang paniwala, maaaring tama, pero hindi ako para maghusga kung ito'y mali. If that rule is applicable to you, it is applicable also to me. Because at the end of the day, it's a collegial body. You must convince others on the floor, your fellow members, convince them through proper explanation and with much respect among each other. You may be on the other side of the river. Sabi nga, may nasa Wakali, may nasa Nangka. But it doesn't mean you must go against each other even though the proposal is beneficial sa tao. Ako nung nag-opposition ako, marami akong binutuhan na administrative measure introduced by the administration while I'm on the opposition. Why? Why am I doing that and why am I telling you this? Because at the end of the day, wala kayong obligasyon sa partido. Ang obligasyon nyo sa taong bayan. Parties may have some ideological or beliefs, but at the end of the day, it doesn't mean it's always correct. Kaya walang masama kapag sa tingin ninyo napakipakinabang sa mamamayan. Hindi pwede nating pagsasama. So sa ating mga City Council, sa ating Vice Mayor, sa inyong lahat na nandito, happy anniversary. And someday, somehow, everyone here, all of us here, will have a better place of work. Hopefully. Love you. May asin pa yun, tago ba? But for now, we are still in the recovery period, physically speaking, and we must continue to pursue that journey of healing, curing defects. Itama yung mga nakasanayang akalay dahil nakasanayan na yun ay tama, yung pala ay mali, at magsama-sama tayo na itaguyod ang mamamayan ng lungsod, itaguyod, ipagpatuloy yung pinasa sa ating course ng mga sinundan nating leader ng lungsod. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. That is a message given to us as elected officials. Ipinasa sa atin, ipapasa din natin. Kaya, mas maganda sa panahon natin today is to make the difference from yesterday. They did good. Maybe some of them are bad. But we must continue to move forward to make ourselves better. To learn from the mistakes and success. Tandaan ninyo hindi lang sa pagkakamali natututo sa buhay. Sa katagumpayan, ito yung bagay na dapat din natin matutunan. What we can duplicate, escalate, at ibagay yung mga tagumpay noon na maging tagumpay bukas sa nararapat na sitwasyon ngayon. We innovate with the same basic principle but innovated under our watch to have a better tomorrow for our children. So, happy anniversary sa inyong lahat. Mag-iingat kayo at baka next Monday, abangan na lang ang susunod na kabanata.
You'll never know. Sabi nga, good things come to those who wait. May awa ang Diyos. Shout out sa mga empleyado natin next Monday. Good luck sa inyo. Uy, magsikap kayo at magtrabaho kayo ng maigi kasi sayang. Sayang, mahirap pa ang buhay ngayon. Ano, Papsi? Yes! Iingat kayo at pagpanahin nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Maraming salamat po, Yorme, Mayor